Bigla nakita ko yung picture na 'to, mga boss, yung aking prinsesa. Nandito sa tabi ko, di ko inaasahan may picture pala siya dito. Oo. How do you heal my broken heart? I just can't let go, anak. Hmm, bakit? Umalis pa yung mag-ama ko, ako lang nandito. Ayoko kasi nakikita nila akong umiiyak. Kahit yung dibdib ko talagang kumakawala na. Gusto kong umiyak, gusto kong... Kasi malulungkot na naman yung bunso ko. May nakakwentuhan ako, sabi ko sa kanya, baka hindi ka busy. Sa October 27, birthday ng aking anak, may konting salo-salo. Pasyal ka. October 28, pumanaw naman yung aking anak na panganay. Sabi, ba't po magkasunod? Siguro tinaon niya talaga para hindi sakto ng birthday ng kapatid niya. April 3, 2023. Sinugod yung anak ko na bunso. Nag-50-50 po siya. Pero nakasurvive kasi nasabi niya po kaagad sa akin. Binili na ko yung aking anak na pag may naramdaman sasabihin kaagad. Sabi niya lagi, wala naman. Tapos nag-promise siya sa akin, sasabihin niya kaagad. Nagdamdam po siya. May sinulat siya. Kasi nasa ospital yung aking anak na bunso. Birthday po niya, April 3. Birthday ng aking anak na panganay. May sinulat po siya na wala siyang handa. Paano makakapaghanda? Sinugod namin sa ospital. Nag-50-50 yung kanyang kapatid. Pero isinimba naman po siya. Tapos umorder kami ng pansit. Pero isinulat niya sa diary niya, wala siyang handa. Malungkot siya. Kaya tumanim na sa isipan ko na dapat lagi siyang may handa. Kasi magdadamdam po siya. Tapos, birthday naman ng bunso ko, October 27. Nawala po siya October 28. Ang saklap. May lahi po kasi kaming may diabetes. Lahat ng angka namin may diabetes. Kaso nga lang, hindi talaga mapigilan ang pagkain. Ako kasi matakaw. Anak kong panganay matakaw din. Yung mister ko hindi masyado. Tapos yung bunso namin, masunurin. Pag sinabing bawal, hindi talaga siya kakain. Ganun po siya. Pero yung mana sa akin, sakit. Masakit. Noong panahon na po yun, 2023, yung hindi ako masyado nakapag nun kasi
ano rin po siya, parang ano rin pasaway po sa love life, gano'n. Parang naging sakit din ang ulo ko kasi kahit ayaw ko, gusto rin niya, wala namang magawa. Kaya parang akala namin ano siya, hindi nakakalabas ng school. Yun pala, ayun, nakakalabas siya, tas nakakain niya, no, ang dami niyang post. Yung post na yun, tinatago po niya yun. Kaya madalas po niyang pino-post po yun sa TikTok. Kasi binilinan ko po siya na huwag siyang ano, tas ano po yun, binalak niya pa kami doon. Wala daw siyang, hindi daw siya masyado active sa TikTok. Kaya naniwala naman ako, basta Facebook lang, kung saan kami mag-ano, yun lang, bira siya mag-post. Pero may mga vlog siya. Doon ko nalaman na talagang ang dami niyang kinakain matatamis, kahit pinagbabawalan siya. Pero natupad naman lahat yung gusto po niya. Kasi unang-una, sabi po niya, magsi-celebrate siya pag siya ay naka 10K. Na nangyari naman po yun, nakaka 10K followers, nahigitan pa sa ngayon. Tapos, sabi po niya, gusto niya magkaroon ng sariling kwarto. Kumuha po ako ng hinulugan ko, bahay, hindi lang kwarto. Kasi itong space namin, dito nga po kami, dito kami nag-online. Sabi niya sa akin, Mami, dalaga na ako, wala pa ako sariling bahay, wala pa ako sariling kwarto. Eh, akala ko mag-aasawa na, kaya nung inoffer sa akin ng nanay yung katabi namin, inuman namin bahay, hinulugan ko, kinuha ko naman para sa kanya, para pag nag-asawa na, pag nag-alaga ako ng aking mga apo, malapit lang, alagaan ko, mga ganun. Pero wala naman po siya. Masakla pa nung siya ay nagkaroon ng sarili po niya, gawa niya yung asal niya, lahat ng mga bawal sa amin na alam naman po niya, ay kinakain po niya. Parang bago naman siya nawala, nakamit naman niya yung mga gusto niya, na overtaken pa. Kaya sabi namin, pinakamatakaw sa amin, kinikilabutan ako, Jovelyn. Kasi na-overtake niya na eh. Nagpinali na siya eh, ng pagkain eh. Talagang tinodo na po niya. Kasi dati-rati, talagang hindi makain ay wala. Lagi ako nanghihingi sa mga kapatid ko ng pagkain. Lagi ko sinasabi sa anak ko, anak, halang araw, mabibili natin lahat ng gusto niyong pagkain. Lahat ng gusto niyo, mabibigay ni mami. Nangyari nga po yun, kaya lang, na-overtake ka naman, sobra. Nasobrahan ng pagkain. Kahit alam naming bawal sa amin kasi may lahi talaga kami, may diabetes, ay hindi na-control. Matigas ang ulo niyan, mana po yan sa akin. Kami ang magka-close. Halimbawa, sa akin, kasi si Jovelyn, panganay, kami lagi nagkukwentuhan, siya lagi kakakwentuhan. Tapos pag naglalakad kami dalawa lagi magka-holding hands, magka-yapos, magka-akbay. Tapos si Joel at saka si Justin sila. Kaya nung hinigit ko na si Justin kasi wala na akong kasabay. Kasi partner-partner kami. Ako kay ate, ganun. Tapos sabi ko kay Joel, wag bibitawan si Justin. Baka nga po mawala kasi bata pa noon. Kaya yun. Yan, nawala si feeling ko talagang nagsusulo ako. Kasi siya yung lagi ko kakwentuhan. Mister ko kasi kontrabida po yun eh. Pagkakwentuhan ko siya, ako kontrahin niya. O kaya mag-init kagad ang ulo, yung mga ganun. Pero yung anak ko, kikinig lang siya, pinapayuhan ako. Kaya parang nasobrahan pa nga. Kasi siguro, na siya na, hindi na ako magkukwento kay mami, baka madagdagan ang problema. Kaya siguro, ganun, hindi na siya nagkuwento. Pero may usapan kasi kami. Kahit ako makamove on. Lahat naman ng nanay nakaranas sa ganito, di makakaulang move on. Meron nga akong yung tinalo ko, yung mami ni Lloyd Cadena. Lagi niya rin pinupost ang anak niya, 5 years na nakalipas. Walang move on, lalo na sa nanay. Sobrang sakit. Sa nanay na talagang minahal ng sobra ang mga anak, yun ang hindi makakamove